Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay araw ng Lunes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. At sa ating ebanghelyong narinig, simpleng salita ang binitiwan ni Jesus na naging daan upang ang mga nandoroon ay isa-isang umalis, maliban sa babaeng nahuling nakikiapid. Ang simpleng salita na sinabi ni Jesus sa lahat, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang samaunang bumato sa kanya." Ang kwento ay tungkol sa babaeng nahuli sa pakikiapid. At ayon sa batas ni Moises, ang mga katulad niya ay dapat dalhin sa plaza, batuhin hanggang mamatay. Kaya naman itong babaeng ito ay halos kaladkarin ng mga Pariseo, ng mga eskriba palapit kay Jesus. At sinabi nila kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Sa halip na magsalita, sabi ng Ebanghelyo, yumuko si Jesus, sumulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Pero kinukulit siya ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Nais nitong mga tao na ito na hulihin si Jesus sa kanyang salita. Sa sandaling magsalita si Jesus at magbigay ng kanyang kung ano ang dapat gawin sa babae, magkakaroon sila ng dahilan para ipahuli, ipadakip si Jesus. Pero hindi. Alam ni Jesus ang kanilang layunin. Sa halip na magsalita, yumuko, sumulat sa lupa. Kinulit ng kinulit si Jesus. Wala ka man lamang bang sasabihin? At nang iangat ni Jesus ang kanyang ulo, sinabi niya ang mga salitang simpleng-simple pero naging daan upang ang mga nag-aakusa umalis isa-isa, simula sa pinakamatanda. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang sangmaunang bumato sa kanya. Susundin natin ang batas ni Moises na ang mga katulad nitong babaeng ito na nahuling nakikiapid ay dapat batuhin hanggang mamatay. Susundin natin yan. Basta't kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang maunang bumato sa kanya. Simpleng salita, pero matindi ang dating. Sino mang walang kasalanan ang sangmaunang maghagis ng bato sa kanya. Kung i-apply natin ito sa ating sarili, ito ay makakatulong para maging mahinahon tayo sa pagbitaw ng salita tungkol sa kapwa. Kasi katulad din tayo ng mga Pariseo at mga eskriba, di ba? Ang dami-dami nating nasasabi patungkol sa isang tao, na para bang alam na alam natin ang lahat tungkol sa kanya. At may mga pagkakataon pa nga, nag-iimbento tayo ng salita para lamang lumabas na masama yung tao. Sino mang walang kasalanan, ang salamang may karapatang maghagis ng bato.
Hilingin natin sa Diyos ang biyaya na matuto nawa tayong magsalita, hindi para humatol, hindi para humusga, kundi para bigyan ng tulong, suporta, pag-unawa ang bawat isa. At sa ganitong paraan, masusunod natin ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Amen.